Alright mga amigos, kahapon nga lamang po na ibalita ako sa inyo na nagkakagulo sa Team Virgil Ortiz Jr. kung saan nagkakainitan ng kanyang manager na si Rick Mirijan at ang kanyang promoter na si Oscar De La Hoya. Pwes ngayong araw mas lalong lumala ang sitwasyon. Virgil Ortiz Jr. naghain na ng demanda para kumala sa Golden Boy Promotions. Ayon sa daring, naghain ng demanda ang kampo ni Ortiz noong Huwebes sa isang korte sa Nevada upang formal nang putulin ang kanyang promotional contract sa kumpanya ni Oscar De La Hoya, ang Golden Boy Promotions, na kinatawan ni Ortiz simula noong mag-pro siya noong July 2016 at nag-extend ng kanilang kontrata ng 3 taon noong May 2024. Ayon kay Gregory M. Smith, ang abogado ni Ortiz, ang mga basehan ng pagtatapos ng kasunduan ay kinabibilangan ng declaratory relief, breach of contract o paglabag sa kontrata, at interference with economic advantage. Ang layunin ni Ortiz ay tuluyang humiwalay sa Golden Boy upang masiguro ang high-profile na laban na gusto niya. At yun nga po ay walang iba kundi ang paikipagtuos kay Jaron Boots Ennis. Ang abogado ni Ortiz na si Gregory Smith ay dati ring tumulong kay Canelo Alvarez nang kumalas si Canelo sa Golden Boy dahil sa issue sa kontrata. Ayon sa demanda, may karapatan si Ortiz na kumalas kung expired na ang streaming deal ng Golden Boy sa DAZN na sinasabing nagtapos na nga po noong December 31. Pero giit ng Golden Boy, ongoing pa rin ang kanilang negosasyon para sa renewal. Sa demanda, binanata ni Smith ang reputasyon ni De La Hoya. Legendary boxer, oo, pero may history ng substance abuse at gulo sa kapwa promoters. Madalas daw mag-rant sa Instagram, nagmumura palaban sa ibang boxing figures. Nakasaad din daw sa kontrata na dapat magtrabaho ang Golden Boy in good faith kasama ang ibang promoters. Hindi pwedeng mag-negotiate sa likod ni Ortiz. Dapat si Ortiz mismo ang pumipirma sa anumang fight deal. Sa isa pang punto, si Ortiz umaasa na ang laban kay Ennis ay makakakuha ng suporta mula kay Turki Al Sheikh ng Saudi Arabia, na kilalang malaking sponsor ng boxing. Pero imbis na maipagtulungan, inatake pa daw po ni De La Hoya si Turki at ang bagong super boxing project ng UFC sa social media. Ang resulta, nasabotahe ang potensyal na Saudi sponsorship para kay Virgil Ortiz. Dagdag pa sa demanda, sa isang meeting noong December 2025, iisang option lang ang ibinigay ng Golden Boy kay Virgil Ortiz at yun nga po ay ang laban kay Jaron Ennis. At kung ito ay hindi matutuloy, nangangahulugang mababang ko si Ortiz sa 2026 dahil wala na siyang ibang option na natanggap. At nang malaman daw po ni Ortiz na may existing written agreement na pala sa pagitan ng Golden Boy, Matchroom at DAZN, mas lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi ito ipinakita sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi naman po ng Golden Boy, batid namin ang demanda. Sa kasamaang palad, nakakakuha si Virgil ng masamang payo mula sa kanyang abogado at manager na paulit-ulit na lumalabag sa kontrata. Maiting naming ipagtatanggol ang kasong ito at igigit ang aming mga karapatan. Kumpiyansa kami na sasang-ayon ng hukom na valid ang aming kontrata at si Virgil at ang kanyang koponan ang may paglabag. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.